Hello po muli mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Nagpahayag na po si Senator De La Rosa mga tambay na handang-handa raw po siyang samahan o sumama kay dating Pangulong Duterte kung siya raw po ay aarestuhin ng ICC, mga tambay. Handa naman daw po siya. Wala po siyang kinatatakutan. Painggan po natin ang pahayag ng senador, mga tambay, at komentuhan po natin ng proteksyon sa ating bayan. Samantala, naglabas na ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng posibleng paglalabas din ng ICC ng warrant of arrest laban sa kanya. Aniya, kung lahat ng mga legal na remedyo ay nagawa na at wala pa rin silang makuhang hustisya, ay hindi niya hahayaang magdusa ang kanyang pamilya sa paghahanap sa kanya ng mga pulis. Handaan niya siyang sumama kay Duterte at umaasa siyang pagbibigyan siyang maalagaan din ang dating Pangulo. Kinwestiyon naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang naging proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo na basta na lang anyang isinakay sa eroplano habang may petisyon sa Korte Suprema. Po mga tambay, ang sagot po at pahayag po ng dating senador, ng senador Bato. At syempre po may pahayag din po at kinwestiyon din po ni Senator Cayetano syempre po ang illegal na sapilitang pagsakay po sa eroplano at syempre po hindi po nabigyan ng due process ang dating Pangulong Duterte dahil po may petisyon pa sa korte ng ating bansa. Ganun po katindi eh. Kaya nga po ibalik din po natin ulit mga tambay. Talagang hindi po kakatigan ng bansa natin yung ginawa nilang proseso na harassment at parang kinikidnap mo ang dating Pangulong Duterte, walang due process. Pati po ang ICC niya magkakaproblema eh. Magkakaproblema po sa ginawa ng harassment at pagdakip at pagkuha ng sapilitan mga tambay nang walang pahintulot ng korte natin mga tambay. Sapilitang inalis ng bansa. Talagang magkakaproblema po ICC niyan. At masisira po sa buong mundo ang ICC pag pinag-ubra po nila yung ganyang proseso sa pagdakip nang wala pa conviction, hindi pa na-convicted. Pero grabe na po sila magproseso ng batas. Lalo-lalo po ang ating kapulisan mga tambay. Ang ating kapulisan grabe. Tingnan po natin ulit ang ginawa nila sa pamilya Duterte. Lalo-lalo po sa common wife. At syempre po, kay Kitty Duterte. Grabe po ang harassment na natanggap po at naranasan ng pamilya Duterte sa ating kapulisan. Grabe po. Talagang pambabastos at wala pong respeto sa dating Pangulo. Anak ko. Akin na yan. Akin na yung anak ko. Akin na yung anak ko. Akin na. Halika dito na. Halika dito na. Akin na yung anak ko. Ito yung akin na yun. Gawin na. Huwag na konti. Ano yung babae yan ha? Separate na siya. Separate na. Separated na. Separated na yan. Separated na. Huwag nyo na rin ha. Ruben! Lalapit na, lalapit na. Relax na, relax. Relax. Sandali lang. Sineseparate na. Relax. Ito yung gawin niya. Ito yung gawin niya sa kanya. Hoy, pagsamahin niyo ina, hoy. Hoy, ano yun? Ito yung gawin niya. Anak ko. Ibalik niyo ang anak ko. Ibalik niyo ang anak ko. Ano ba yun? Parang hindi naman kasama yun eh. Nakita niyo po kung paano po ginipit ang pamilya Duterte, ang kanyang anak, ang kanyang asawa para pong mga kriminal ang ginawa mga tambay. Kaya po may katwiran po si Senator Bato na talagang pagka hindi mo na nakuha ang tamang proseso ng batas, kahit anong espeto ito, na tama naman at nasa legal kang pamamaraan, ay hindi pa rin nila pinag-uubra, talagang willing po siyang samahan
at talagang paglingkuran at maalagaan pa ang dating Pangulong Duterte. Ganyan po katindi. Gumamit po ng puwersa ng batas ang bagong Pilipinas at ang ating mga kapulisan, mga tambay. Grabe, no? Nagkaroon tayo ng Pangulo, mga tambay. Ibalik tanaw po natin yung Pangulo nung panahon na hindi pa siya Pangulo, mga tambay, at ang kanyang pinsan. Kung paano po sila, kung paano po nila irespeto ang dating Pangulong Duterte, kung paano nila irespeto at hangaan. Pero ngayon, ang tingin po nila sa dating Pangulong Duterte ay parang kriminal, mga tambay, kung arestuhin. Tingnan po natin at panuorin po natin sila. Are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobano, ng mga Waray na talagang noong hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya roon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda, at hanggang ngayon hindi namin makalimutan yon, at panayang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin. Yun ang malasakit. Saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Sinama niya lahat. Di Davao, Mindanao. At dinasaan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng puluti. Kaya palakpakan mo natin si Mayor Duterte. A few moments later. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Nakita niyo po, ganun po, kasinungaling ang magpinsan, mga tambay. Lahat po ng sinabi po nila nung hindi pa sila presidente at hindi pa sila speaker at mayor pa lang, talagang grabe po ang pagpapasalamat nila at paghanga, pagrespeto, grabe ang respeto nila. Pero ngayon, kung ituring po nila ang pamilya Duterte ay parang kriminal, pati po ang mga kapulisan na walang utang na loob ang mga kapulisan. Sa kabila po ng ginawa sa kanila ng dating Pangulong Duterte na iayos ang institusyon ng kapulisan, ibangon ang kanilang dangal, ang kahihiyan, di ba? At pataasin ang kanilang mga sweldo, doblein halos, at napakalaking pensyon at mga allowances. Yan po ang nangyari sa dating Pangulong Duterte, mga tambay. Ganyan po tumanaw ng utang na loob din ang bagong Pilipinas kasama po ang mga kapulisan, mga kababayan. Puro pangharas. Kaya po, diyan po natin kabibiliban. Nakakabilib po ang isang senador na katulad po ni Bato de la Rosa, si Senator Bato. Talagang handa po siya na talagang kahit po sa tingin po at alam naman po natin na wala po silang nilabag na batas dahil kailangan po nila ipagtanggol ang napakaraming Pilipino na ma-involve at pasukin ang illegal na droga. Siyempre, pati po ang lumaganap ang krimen, sari-saring krimen, terorista, kasama ang NPA, di ba? Ay maprotektahan po ang mga normal na tao na katulad natin. Wala pong ginawang paglabag para proteksyonan mo ang bansa mo na nagiging narco-politics. Wala pong nakikita si Kamanong na paglabag dahil po kailangan mong protektahan ang bansa mo. Di ba? Kaya lang, ganun po talaga eh. Dahil sa panahon po ngayon, pati po ang Senador De La Rosa ay kasama na po sa nagigipit talaga. Dahil po, nagsama-sama na po ang puwersa nila. Puwersa po yata ng CPP, NPA, NDF, kasama ang Makabayang Black, kasama ang mga drug lord yata. Siyempre po, pati po ang mga addictus at ang malalaking mga oligarko, kasama ang malalaking istasyon, at siyempre napakaraming bayaran sa social media, ay nagsama-sama na po silang lahat, mga tambay. Wala na po. Ang mga sinasabi pong dilaw, pink, liberal, at pula, at mga terorista, yata, ay magkakasama na po ngayon. Magkakaalyado na po yata sa bagong Pilipinas. At siyempre po,
nagkaroon po tayo ng Pangulo na luklukan daw po na sinungaling. Napakasinungaling daw po ng Pangulo, mga tambay. Dahil sa mga pahayag niya ay hindi daw po siya lumalabag sa batas. Pero sa nakita po ng mga Pilipino, isang damukal na paglabag sa batas ang kanyang ginagawa. Nilalagay na po niya ang batas sa kanyang kamay, mga kababayan. Kaya po, iniintay na lang po, mga tamba, iniintay na lang po si Senator Bato kung kailan po siya huhulihin. Katulad po ng ginawang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte na ginawa po parang kriminal at talagang hindi nakakita ng justice o fair justice sa bagong Pilipinas o binagoong Pilipinas. Ang dating Pangulong Duterte. Talagang masyado po nilang pinulitika, demolition job, dahil hindi po nila kayang talunin. At syempre po, isa po itong pantakip. Ginawa po kasi nilang pantakip sa napakarami po nilang issue ng korupsyon ayon sa Vice President. At syempre po, yung muugong na chismis na may issue pa sa Amerika, sa Beverly Hills, California, sa Los Angeles. Ang asawa po, ang First Lady Lisa Marcos, ay may issue rin daw po na may namatay na kasama doon dahil daw po sabog na sabog o bangag na bangag sa droga. Ayon po yan kay Maharlika, mga katambay. Yang umuugong na yan, na chismis na yan, na pinagtatakpan din daw po. At syempre po, kasama po ang national budget, ang 2025 national budget, na nilagyan po nila na mga extraordinary na bilyon-bilyon, hindi bababa sa 241 billion. Nahandyan pa ang usapin sa PhilHealth na bilyon-bilyon. Siyempre po, nahandyan pa ang ginto. At siyempre, flood control, GSIS, SSS, PDIC, at isang damukal pa po na anomalya na dapat po nilang pagtakpan dahil po sumasabog na po kasi lahat at natutuklasan na ng mga Pilipino at lalong-lalo ni dating Pangulong Duterte ang isang damukal daw pong istapa na ginawa nila at ng Vice President na nakita ng Vice President na laganap na korupsyon. Kaya po yan, lahat po ay gagawin nila para po ito'y mapagtakpan. At yan po, isa po dyan, kasama po dyan si Senator Bato de la Rosa. At may mga kasama po pa rin po yan, mga pulis, mga tambay, na sangkot daw po dyan, na kukunin din daw po ng ICC. Hindi lang naman po si Senator Bato at si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ito po, bago po tayo magtapos, mga kababayan, shoutout po muna kay Jasmine Channel, Jake Yahut ng 4531, Gina Ray, Solid DDS Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya na pinagkakaloob. Si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB and Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sarah Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, at siyempre po si Trohanta 9828 ng Korea, Trohanta Lopez Ibina ng Saitana, Japan, Librado Reyes na 8529 ng California, USA, 29 Narciso Esteban ng Bulacan, Reynaldo Pexon, June De Jesus 1221. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at maingatan. At syempre po, shoutout po. At binabati ko na rin po ang mga kababayan natin sa buong mundo, sa Middle East, syempre po sa Europa, sa North America, South America, kasama na rin po ang buong Asia, buong Pilipinas syempre po, at ang Australia at New Zealand. Shoutout po mga kababayan. Mabuhay po kayo at maingatan. Konting taste na lang po. At syempre po, malalagpasan po natin ito. At darating din po ang panahon na dadapo po ang Agila ng Mindanao sa Malacanang. Konting tiis lang po. Ingatan nawa po, siyempre, at isama po natin sa dasal ang dating Pangulong Duterte na siya po ay maingatan at siyempre po mailayo sa kapahamakan at lalong-lalo po ang kanyang kalusugan ay manatili po sana. At makita-kita po tayong muli at mapabalik po ng mabilis sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Maraming salamat po sa muli po. Paalam. Bye-bye.